everyone! Welcome po muli sa aking YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng no-bake cake. At tamang-tama ito sa mga beginners at wala pang mga oven, kaya pwedeng-pwede nyo itong gawin guys. Hindi natin kailangan din dito ng mixer. Napaka-konti at napaka-simple lang din ng ingredients nito, kaya tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig dito sa ating steamer. Ayan, then sunod naman natin gagawin yung ating no-bake na cake. Ayan, paghiwalayin lang natin yung ating egg yolk at saka yung ating egg whites. Bali large yung ginamit ko dito yung egg. Kung medium naman yung gagamitin nyo, gawin nyo pong 4. Siguraduhin din po natin na hindi natin mapatakan ng egg yolk yung ating egg whites. Set aside muna natin itong ating egg whites. Then dito naman sa ating egg yolk, ilagay na natin yung ating condensed milk. Sunod na rin natin yung vanilla, then i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture. Ilagay na rin natin yung ating melted butter. Ayan, salted pala yung ginamit ko dito guys, kaya hindi na ako gumamit ng salt dito sa recipe na ito. Pwede rin po kayong gumamit ng oil. Ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating cake flour at saka yung ating baking powder. Kung hindi po kayo gagamit ng salted butter, mag-add po tayo ng salt, 1/2 teaspoon. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture at wala na po tayong nakikitang lumps dito sa ating mixing bowl. Ayan, kapag ganito na siya guys, set aside na muna natin ito. I-mix lang natin yung ating egg whites hanggang sa magiging stiff mix lang siya. Ayan, dito guys, kailangan medyo matibay yung ating braso dito para mabilis po mag-stiff yung ating egg whites. Ayan, kapag ganito na siya guys, nakatayo na siya. Ayan, pwede na ito. Naglagay lang ako ng konting meringue dito sa ating butter mixture para gumaan siya. Gumamit lang ako dito ng spatula para madali nating mahalo yung ating butter mixture. Ilagay na natin ngayon lahat ng ating egg whites, then continue lang yung pagmix natin hanggang sa magiging pantay na yung kulay ng ating mixture or wala na tayong nakikitang puti-puti na egg whites. Ayan, ganito lang din po yung paghalo natin guys para hindi po bumagsak yung ating meringue. Meron pala ako ditong 7 inches na square pan. Ayan, pwede kayo gumamit ng yung bilog. Ayan, nilagyan ko lang siya ng baking paper. Then, nilagay na natin yung ating butter mixture dito sa ating baking pan. Then, steam lang natin ito ng 40 to 45 minutes. Itap lang din natin siya bago natin siya ilagay sa steamer. Then, tatakpan lang natin siya ngayon ng foil. Pwede nyo rin po siyang i-bake sa 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes. After 45 minutes, ayan, i-check na natin yung ating cake. Ayan, gumamit lang ako dito ng barbecue stick. Tusukin lang natin siya guys kapag wala nang nakikitang butter mixture dito sa ating stick. Ayan, ibig sabihin na luto na siya. Hahanguin na natin siya ngayon dito sa ating steamer. Tatanggalin lang natin yung ating cake dito sa ating baking pan. Then, ita-transfer lang natin siya dito sa ating cooling rack. At saka natin siya palalamigin. Then dito din sa baking pan na ginamit natin, naglagay lang ako dito ng baking paper para madali natin siyang tanggalin mamaya kapag nilagyan na natin siya ng sauce. Then kapag malamig na yung ating cake, ilagay na natin siya ulit dito sa ating baking pan. Then set aside na muna natin ito. Gagawin natin ngayon yung ating cream sauce. Dito sa ating saucepan, nilagay ko na yung ating full cream milk at saka yung ating condensed milk. Sunod na rin natin yung ating cream cheese. Kung wala po kayong cream cheese, pwede kayong gumamit ng cheddar cheese. I-grate nyo lang siya. Then, sunod na rin natin yung ating cornstarch at saka yung gelatin powder. Dapat unflavored po yung ating gelatin. Ayan, hindi ko lang sure guys kung pwede yung Mr. Gulaman. Dapat po kasi unflavored po siya. Ayan, itong brand yung ginamit ko dito. Pero meron dito sa mga baking store na bibili guys or sa Shopee. Yung Nox ata yung brand nun. Ayan, naka-on na pala yung stove natin. Ayan, mahinang apoy lang or medium heat lang siya guys. Then, continue lang natin yung pag-stir natin hanggang sa mag-simmer lang siya at saka yung
cream cheese natin, dapat matunaw siya. Kapag nakikita nyo parang yan, nagbabubbles na siya, ayan, pwede na ito. Lalagay na natin ngayon yung ating salted butter. I-off na rin natin yung ating stove para hindi na masunog yung ating cream cheese sauce. Kapag nag-melt na yung butter, ita-transfer na natin siya ngayon dito sa ating measuring cup. Gumamit lang din ako ng strainer para mawala po yung mga lumps dito sa ating cream cheese sauce. Hinati ko lang pala sa tatlo yung ating sauce para lagyan natin siya ng iba't ibang flavor. Pero dito guys, pwede namang walang flavor yung inyong sauce. Masarap na siya kahit ganyan lang siya, plain lang. Dito gumamit ako dito ng strawberry flavor at yung ating ube. Pwede nyo rin po siyang gawing chocolate flavor. Ayan, mag-add lang kayo ng 1 tablespoon na cocoa powder. Pero tunawin nyo muna siya sa maligamgam na tubig bago nyo siya ilagay dito sa ating sauce. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa well blended na yung ating flavor at saka yung ating cream sauce. Ibuhos na natin siya ngayon dito sa ating cake. Kung gusto niyo naman na mas malaking cake, pwede nyo doblehin yung recipe. Kung wala naman kayong flavoring, ayan, pwede kayong gumamit ng food color lang. Or kahit wala namang food color, kahit plain lang guys, masarap na yung ating sauce. Then, pwede kayong mag-add lang ng chocolate. Drizzle lang kayo ng chocolate sa ibabaw ng inyong cream sauce. Masarap na rin siya at pwede din kayong mag-add ng mga nuts. Depende sa inyo guys kung ano yung ilalagay nyo or i-add nyo dito sa ating cake. Gumamit pala ako dito ng barbecue stick para i-swirling yung ating sauce natin para magkaroon siya ng design. Then after natin siya malagyan ng design, lalagay lang natin sa fridge ng 2 to 3 hours para mag-set lang yung gelatin at para medyo tumigas siya kapag in-slice na natin siya. Ayan, medyo malambot pa yung ating gelatin. Mas maganda guys kung overnight nyo siyang ilagay sa chiller. Ayan, ititrim lang natin yung side para malinis siya tingnan or maganda siya tingnan. Add ko lang pala guys, nakalimutan kong sabihin kanina, habang mainit pala yung ating sauce, dapat ibuhos na natin siya agad dun sa ating cake para hindi tayo mahirapan. Kasi kapag nag-set na yung gelatin, medyo titigas na siya, so mahirapan na tayo mag-spread doon sa ating cake. Kung pambenta nyo naman siya guys, pwede nyo siyang i-bake dito sa aluminum tray, kagaya dito sa screen na pinapakita natin. Then, doon nyo na siya lagyan ng cream sauce na ginawa natin kanina. Ayan, ito na yung ginawang no-bake na cake natin. Ayan, napakasimple lang nito guys at napakasarap nito. At hindi rin siya matamis guys kasi wala tayong nilagay na sugar dito. Condensed milk lang yung pangpatamis natin. Napaka moist at napaka fluffy din nating cake dahil sa pag-steam natin sa kanya. Ayan, pwede nyo na itong gawin sa inyong bahay kahit wala tayong oven. At pwede na tayong gumawa ng masarap na cake. Paki-like and follow pala ng ating FB page guys. Meron din tayong mga recipe na i-share dyan na wala dito sa YouTube channel natin. Ayan, hanggang sa muli. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.